Kilalang basagulero, siga, tarantado at siraulo ang lalaking si Brando sa kanilang baryo. Sa bawat gulo na mangyayari sa kanila ay laging siya ang nangunguna. Dahil sa kanyang kasigaan, kilalang kilala na rin siya kahit sa ibang lugar. Wala na mga magulang si Brando, tanging ang kanyang lola na lamang ang nakakasama niya sa bahay. Wala rin namang magawa ang lola ng binata sa kanya. Masyado kasing matigas ang kanyang ulo. Wala itong pinakikinggan, kundi ang sarili lamang. Bordado ang maskuladong katawan ni Brando. Sa mga bakante naman itong balat, makikita ang mga peklat na dulot ng mga sugat na bakas ng away. Para kay Brando, ang pakikipag-away o basag ulo ay parte na ng kanyang sistema. Parang lagi siyang kulang kapag hindi nasasangkot sa gulo. Umalis ka sa daraanan ko! Nasa bilyaran ng binata nung gabing yon. Isang lalaking mukhang mayaman at nakasalamin ang nasa harapan niya. Tulad niya ay parang maangas din ang lalaking yon. Ayaw pa naman ni Brando na may mas mayabang at siga pa sa kanya. Sino ka naman para utusan ako, ha? Gusto mo bang malaman kung sino ako? Magpapakilala ako, pero baka hindi mo magustuhan. Magpapakilala ka? Bakit? Mahalaga ba kung sino ka? Nagtawa na ng mga kasama ng lalaki na parabang minamaliit ang presensya ni Brando. Naglayuan ng ibang mga naglalaro ng bilyar. Alam nila na hindi na maganda ang mga susunod na mangyayari. Ikaw pala yung Brando. Yung sinasabi nilang maangas at siga dito sa Baryo Uno. Ikaw pala yan. Wala akong maramdamang takot eh. Muling naghalakhakan ng mga lalaki. Unti-unti nang napupundi si Brando. Pero may kakaiba siyang saya na nararamdaman. Dahil sa wakas, mayroon nang naglalakas loob na insultuin siya. Tagasang ka ba? Gusto mo akong magpakilala? Sige, maayos ako magpapakilala. Ako nga pala si Hugo, ng Baryo 4. Anak ako ng isang pulis. At ang mga kamag-anak ko ay mga politiko. Naiintindihan ko na. Kaya ka nagyayabang-yabangan sa harapan ko dahil pulis ang tatay mo at politiko naman ang mga kamag-anakan mo. Ibig sabihin ba nun, kapag nagpalit tayo ng katayuan sa buhay wala kang bayag? Unti-unting nawala ang ngiti ng lalaking si Hugo. Lumapit pa ito ng bahagya kay Brando. Alam mo ba kung bakit ako nandito? Para tanggalan ka ng bayag. Huhubaran kita ng angas sa katawan mo. Hindi mo ako matatakot sa ganyan. Kahit si Satanas, humihingi ng tulong sa langit para lang takutin ako. Walang paraan para matakot ako, Dudong. Kung ako sa'yo, tumabi ka na lang sa daraanan ko. Paano kung ayaw ko? May magagawa ka? Biglang sinapak ni Brando si Hugo. Malakas ang pagkakasapak. Kaya naman, agad na bumalandra ang lalaki sa dingding ng bilyaran. Gulat na gulat ang mga kasama ni Hugo. Hindi nila inakala na mapapasabak ang kanilang boss. Ano ba tinutunga-tunga niyo dyan? Bugbugin niyo na yan! Lumusob kay Brando ang mga lalaki na hindi bababa sa 7. Pero dahil sanay na si Brando sa pakikipagsuntukan, nagawa niyang tapatan ang mga yon. Ni hindi man lang nakatama sa kanya ang mga lalaki. Nilapitan ni Brando ang lalaking si Hugo at tinawakan sa kwelyo. Ay, sa susunod na mag-aangas ka rito siguraduhin mo na kaya mong higitan ang angas ko. Kasi kung hindi, para ka lang puting sa paningin ko na nagpapanggap na tigre. Ha? Tinulak ni Brando ang lalaking si Hugo palabas ng bilyaran. Mabilis namang sumakay ng sasakyan na itim ang mga yon. Huminga ng malalim si Brando at tinignan pa ang kanyang kamao na nasugatan. Tumama kasi sa ipin ng isa sa mga lalaki ang kamao niya. Maraming salamat, Brando. Alam mo, nung nakaraan pa sila ng gugulo rito buti na lang nandito ka ngayon. Si Lito ang may-ari ng bilyaran na yon, isang payat at kalbong matanda. Huwag kang magpasalamat. Hindi ko yung ginawa para sa'yo.
Ginawa ko yon dahil ayaw ko may pumapalit sa trono ko. Kayong lahat na nandito, alam kong may isa sa inyo na susubukang higitan ang angas ko. Kasi hindi ako magdadalawang isip na tiklupin kayo. Naintindihan niyo ba? Natatakot na nagtanguan ng mga naroon. Sandaling inayos ni Brando ang kanyang polo at saka preskong lumabas. Naglakad siya na parabang walang nangyari. Taas noo pa ang binata, na parabang isang malaking karangalan na tingalain siya ng mga tao nang dahil sa takot. Anong ibig mo sabihin? Binugbog mo si Hugo? Nagulat ang kasama ni Brando sa gang na si Eram nang ikwento niya ang nangyari. Nasa bandang ilog sila noong mga sandaling yon dahil doon ang kanilang tambayan o hideout. Kalmadong humithit ng sigarilyo ang lalaking si Brando. Nakadikwatro pa itong nakaupo at nakatanaw sa ilog. Bakit? Kilala mo ba yon? Si Hugo, anak ni Sir Marwan. Yung maangas din na pulis sa bayan. Tapos, mga kamag-anak nun, malakas ang kapit sa lokal kasi politiko. Pre, walang sinasanto mga yun. Mayayari tayo sa ginawa mo. Pinatay ni Brando ang sigarilyo at iritadong tumingin sa kaibigan. Bakit? Takot ka ba sa kanila? Hindi sa natatakot. Ang iniisip ko lang, baka dito na matapos ang paghahari-harian natin dito sa Uno. Pre naman kasi, dapat kasi iniisip mo muna yung mga ginagawa mo. Wala akong pakialam kung sino ang nakabangga ko. Ang ayaw ko lang ay ang maangas sa sarili kong balwarte. Ano naman kung matinik ang pamilya niya? Eh di magpatayan. Takot ka? Eh di huwag ka sumali. Dalhin mo ang mga miyembro natin sa malayong lugar. Punta kayo sa Mindanao. Iwan niyo ako rito. Kaya ko naman sila eh. Napapailing na lamang si Eram. Kilala niya kasi si Brando. Kapag sinabi nito, ay gagawin talaga niya. Kahit pa paminsan-minsan, masyadong padalos-dalos ang kilos ng binata. Yan ka na naman sa iniisip mo eh. Si Superman ka ba? Tao ka lang, baka nakakalimutan mo. At ang tao, tinatabla ng bala ha. Hindi ko naman sinasabi na maging duwag tayo. Ang akin lang, hinay-hinay lang pre. Alam mo naman na ilan sa mga miyembro natin buntis sa mga asawa. Paano kung mamatay sila? Di kawawa naman yung mga anak at asawa nila. Pwede naman silang kumalas dito sa gang natin. Kung gusto na nilang magpamilya, huwag na sila sumali. Sus, Hindi mo sila maintindihan dahil hindi mo naman nararanasan ang nararamdaman ng may pamilya. Wala nga lang sa'yo lola mo, di ba? Sumama ang tingin ni Brando kay Eram. Tumayo ang binata at nilapitan ng kaibigan. minamaliit mo ba ako, ha? Hindi. Ayaw mo lang kasing makinig kasi akala mo lahat ng gawin mo tama eh. Wala kang pakialam sa mga taong pamilya na turing sa'yo. Sarili mo lang lagi iniisip mo at yung pride mo. Nakatikim ng malakas na suntok sa mukha si Eram. Mabuti na lamang ay dumating ang iba pang miyembro ng gang na umawat naman sa kanila kaagad. Ilayo niyo muna yung taong yan, ha? Baka mapatay ko ba yan Sarili mong kaibigan sinasaktan mo na? Wala ka talagang puso. Nasa aktong lalapitan ulit ni Brando ang lalaki na makarinig sila ng iyak ng sanggol. Napatigil silang lahat at napalingon sa may ilog. Lumapit doon ang isa sa mga kasamahan nila. Boss, Eram! Boss Brando! May sanggol dito, Napilitan silang lumapit noong mga oras na yon. Kinuha nila ang sanggol na nakalutang sa tubig habang nasa loob ng basket. Iyak lang ng iyak yon kahit pa kinarga pa nila. Pinagpasapasahan na nga nila pero hindi pa rin tumatahan. Nang nakay Brando na ipinasa ang sanggol, ay nag-alangan si Eram na ibigay sa kanya. Alam kasi ni Eram na iritado si Brando sa iyak ng bata, lalo na kung sanggol pa lamang. Bitbitin mo lang. Dali-daling inabot ni Eram ang sanggol kay Brando. Wala namang nagawa ang lalaki kundi tanggapin ito. Ano? Tatapon ko to? Di tapon mo. Pagtingin ni Brando sa bata, nakatingin din yun sa kanya. Bigla itong nanahimik. Nagtaka ang lahat dahil kay Brando lang tumahan ng bata. Kanino kayang anak yan, Mukhang kay Boss Brando lang siya tumahimik,
Oo nga no. Tingnan nyo, gumingiti siya kay Boss Brando. Laga mo yan. Ikaw ang gusto ng bata, pre. Gago ka ba? Baka mamaya may mga magulang to sabihin, kinidnap ko to. Tsaka ayaw ko sa iyak ng bata, di ba? Iagis ko to mamaya. Hindi naman umiyak oh. Sa'yo nga tumaan eh. Puro ka salita na, iahagis, di mo naman magawa. Ngumisi si Brando. Naglakad si Brando palapit ulit sa ilog. Nabahala ang mga kasamahan nila dahil talagang gagawin ni Brando ang sinasabi niya. Boss Brando, wag! Kawawa naman yung bata! Sige, iagis mo. Wala ka naman pakialam sa lahat eh. Kaya pati sanggol, dinamay mo na. Muling tiningnan ni Brando ang sanggol na pangiti-ngiti pa sa kanya. Ay, ngiti ka pa ng ngiti ha. Sige, iahagis kita. Akmang aamba na si Brando nang biglang humagikik ng tawa ang sanggol. Natigilan si Brando. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun ang sanggol. Napaka-inosente. Ay, kainis ka ha. Natawa-tawa ka pa. Hindi hinagis ni Brando ang sanggol na yon. Bumalik sa akin na Eram at ibinigay ang sanggol. Oh, isauli niyo yan sa magulang. Ayoko ng sanggol dito sa hideout. Sanggol lang pala babali sa paninindigan mo, pre. Banas na umalis si Brando sa ilog. Nang makalayo ay muli siyang napalingon sa mga kasama. Kita niya na umiiyak na naman ang sanggol na pilit pinapatahan ni Eram. Wisit. Anak-anak tapos mababayaan. Walang pinagkaiba yung magulang niya sa magulang ko eh. Mga salot na magulang. Dahil nawala na sa mood si Brando, ay nagpunta na lamang siya sa beer house sa bukana ng Barrio Dos. Wala siyang dalang kapera-pera, pero dahil sa taglay niyang kayabangan, nagagawa niyang makahingi ng alak. Nakaupo lang siya sa tapat ng lamesa na malapit sa pinto. Nasa kasarapan siya ng panonood ng mga babaeng sumasayaw. Nang biglang may puting kalapati ang pumasok sa beer house. Dumapo yun sa lamesa ni Brando. Sa hindi inaasahang pangyayari, kinuha ng kalapati ang sigarilyo niya na nasa ashtray. Lumipad ang kalapati palabas. Hinabol pa yun ni Brando pero nakalipad na ng mataas. Monyemas, kapag nahuli kita, gagawin kitang predo! Paglingon niya sa gilid, may matandang lalaki roon na nakatayo. Nakasuot ng parang pampulubi ang matanda pero malinis ang muka. Nakangiti pa yon kay Brando. Ah, bakit kang umingiti? Nagago mo ba ako? Iho, magbabago ang buhay mo. Ikaw, wala nang babaguhin sa buhay mo. Kasi kapag ako napikon, mawawala buhay mo. Nakikita ko, iho, magbabago ang buhay mo. Ang batang yon, kailangan nyo siyang patayin. Eh diba tigilan mo nga ako, tanda? Salamat ka, may lola ako. Kung wala, baka wala ka na rin. Kailangan niyang mawala sa mundong ito dahil isa siyang Buwisit, daldal mo! Sasampalin na sana ni Brando matanda nung tumalikod na ito at naglakad paalis. Naiwan siyang natameme. Naiinis pa rin siya sa kalapati na tumangay ng kanyang sigarilyo. Inang kalapati yun ah. Adik din yata sa sigarilyo ang loko. Puti yun eh. Tatandaan ko yung hayop na yun. Para siyang bata sa tapat ng beer house habang nagmamaktol. Bumalik na lamang ang binata sa loob. Uminom siya ng alak hanggang sa siya ay magsawa. Hindi na niya inintindi ang sinabi ng matanda. Mga bandang 10:00 na ng gabi nang makaisip siyang umalis. Walang nagtangkang singilin siya dahil sa takot. Pag-uwi niya sa hideout nila, malayo pa lamang siya ay dinig na niya ang iyak ng sanggol. Nagmamadaling lumapit si Brando sa mga tolda na siyang tinutulugan ng mga kasama niya. Pagdating niya roon, ay naabutan niyang nakahiga na si Eram, habang ang sanggol sa gilid ay nasa maliit na lamesa at iyak ng iyak. Mga siraulo, bakit ba hindi niyo pa inalis ang batang yan rito? Iyak ng iyak ah. Nakakairita. Itapon niyo yan. Nanatiling nakahiga lang ang mga lalaki, para bang hindi siya naririnig ng mga yon. Wala ba kayo narinig? Gusto niyo bang pagtatatadyakan ko pa kayo ha?
Sa pilitang pinatihaya ni Brando ang isa sa kasama nila. Napatigil ang lalaki nang makitang namumutla yun. At ang napansin pa ni Brando, hindi normal ang init ng katawan. Sa isang gilid, pinilit bumangon ni Eram. Namumungay ang mga mata nito. Nangihina at nakayuko lang. Lahat kami rito nilalagnat. Hindi ko alam kung bakit eh. Anong pinagsasabi mo? Inisa-isang hawakan ni Brando ang mga kasamahan nila. Totoo nga ang sinasabi ni Eram. Kaya naman, napamura na lamang si Brando at tinampas ang maliit na lamesa. Kunyemas na buhay naman to. Oh. Ngayon pa talaga kayo nagkasakit lahat? Ayos naman kayo kanina nung umalis ako ah. Tapos ano to, Eram? Bakit nandito pa rin tong sanggol na to, ha? Eh, dinala namin yan sa barangay kanina. Iniwan namin yan doon. Pero, nagulat na lang kami. Dahil sa ilog na naman kung saan natin siya nakuha kanina. Eh, paano nandun ulit yun? Sira ba ulo mo? Ewan ko. Huwag mo muna akong tanungin. Sobrang sama ng pakiramdam ko ngayon, no? Eh, anong gagawin natin sa sanggol na to, ha? Eh, bahala ka. Bumalik na muli si Eram sa pagiga. Binalingan naman ng tingin ni Brando ang sanggol. Sa hindi na naman mapaliwanag na dahilan, bigla na lang nanahimik ang sanggol. Ngumiti ito kay Brando. Bagay na mas lalong kinaiirita niya. Hoy, manahimik ka dyan, ha? Matutulog ako. Pumesto na si Brando sa kanyang higaan. Ipipikit pa lamang niya ang mga mata niya nang bigla na namang umiyak ang bata. Ay, wisit na buhay to, oh. Wisit! Wisit! Wisit talaga! Muling bumangon ng binata. Kinarga niya ang bata at lumabas ng tolda. Balak niya sanang itapon ang sanggol sa ilog, pero napatigil siya nang makita ang maraming uwak sa mga puno. Tila ba nakatingin yun sa kanya? Nang aamba niya ng ihagis ang sanggol sa ilog, bigla na lamang nag-ingay ang mga uwak. Pakiramdam ni Brando, pinipigilan siya ng mga uwak na yon. Oh, bakit nagkaroon ng mga uwak dito? Lang yung mga tong iingay, ah. Manahimik ka kayo! Mas lalong umingay ang mga uwak nang malapit na si Brando sa tubig. Kaya nakakairita. Kapag ako nakaakyat dyan, lahat kayo ipiprito ko. Para siyang timang na inaaway ang uwak. Abang ang sanggol naman na kanyang dala ay hagikik ng hagikik sa kakatawa. Hoy, huwag kang tumawa, ha? Pwede ba? Huwag kang tumawa! Parang mabubuong si Brando ng mga sandaling yon. Natutuliro ang utak niya dahil sa tawa at ingay ng mga uwak. Sa hindi malamang dahilan, para bang nagbago ang ihip ng hangin para kay Brando. Hindi na niya itinapon ang batang yon. Bumalik siya sa loob ng tolda. Inilapag niya ang bata sa lamesa. Pero wala pang ilang minuto ay bigla na naman itong umiyak. Kaya naman napilitan na namang kunin ni Brando ang sanggol para manahimik. Kung magdamag kasing iiyak ang sanggol, maging siya ay hindi rin makakatulog. Kinabukasan, nagising si Brando dahil sa mga naririnig niyang boses. Nangingibabaw ang boses ni Eram. Napansin na lamang niya na nasa bisig niya pala ang sanggol. Masarap ang pagkakatulog. Bagay pala sa'yo maging ama eh. Tingnan mo, oh. Sarap ng tulog niya sa piling mo. Tatawa sana ng ibang miyembro pero pinigilan nila. Alam nilang sasamain sila kay Brando kapag tumawa sila. Ay nako, wisit tong batang to eh. Bumangon ng lalaki at binigay kay Eram ang sanggol. Pero nagtaka silang lahat nang biglang hindi yun umiyak. Pagdampi ni Eram sa sanggol ay sobrang init ng katawan. Nangingitim na rin ang labi nito. Brando, sobrang taas ng lagnat ng sanggol, oh. Sa kanya yata napunta yung mga lagnat namin eh. Eh ano naman? Binalik ni Eram ang sanggol sa barumbadong lalaki na si Brando. Ano bang ginagawa mo? Sira ulo ka. Papandarin ko yung tricycle. Dadalhin natin siya sa bayan sa ospital. Eh bakit ka ba magsasayang ng oras sa sanggol na to? Hindi naman natin to kaano-ano ah. Eh pinapagawa sa atin si konsehal. May trabaho tayo ngayon. Uunahin mo tong... Eh tarantado akong tao, Brando. Pero hindi ako katulad mo na walang puso. Hindi ko kaya makita na may batang mamamatay dahil wala akong ginawa. Eh yan ang problema sa'yo. Masyado kang malambot. Ikaw naman, masyado akong matigas. Hindi ba napapansin? Tumatanda na tayo. Karamihan sa atin, unti-unti nang nagbabago ang buhay. Tumitino na ang iba.
Nakakaroon na sila ng dahilan para magbago. Tapos ikaw ganyan pa rin? Puro ka na lang angas? Magbabago na kayo. Magiging duwag at bato ka na kayo. Magiging malambot na kayo. Tanggal angas, ha? Bakit? Dahil ba sa mga asawa nyo, ha? Pamilya. Dahil sa pamilya, Brando. Nanahimik bigla si Brando. Dahil sa pamilya kaya magbabago kami. Maiiwan kang ganyan. Kasi kahit kailan hindi mo naranasan magkapamilya eh. Brando, pare, gusto namin bawiin sa demonyo yung binenta naming kaluluwa. Kung ikaw, ayaw mo, wala kaming magagawa. Etong sanggol na to, hindi ko hahayaan na maaga siyang mawala sa mundo. Kahit inabando na siya ng mga magulang niya, gusto kong maramdaman niya balang araw na may isang pamilya na nagmahal sa kanya. Kung hindi mo gustong salitang pamilya, lumakad ka mag-isa at kalimutan mo na ako bilang kaibigan mo. Tila may bumarang bato sa lalamunan ni Brando. Hindi siya nakapagsalita. Sapul na sapul siya sa sinabi ng kaibigan. Naglakad na palabas ang miyembro ng samahan kasama si Eram. Hoy, may trabaho tayo, ha? Ngunit walang nakinig sa kanya. Sa halip, inunang asikasuhin ni Eram ang tricycle na matagal nang nakaparada sa gilid. Pero dahil hindi nila yon mapagana, tumakbo na lang sila Eram palayo para pumara ng masasakyan. Naiwang mag-isa si Brando sa labas ng hideout nila. Napatingala siya sa mga uwak na nakadapo pa rin sa mga puno. Para bang alam na mga uwak ang nangyayari dahil nakatingin yun sa kanya. Oh, anong tinitingin-tingin nyo, ha? Ihawin ko kayo dyan, eh. Kumuha ng batong lalaki at binato ang mga uwak. Pero sa kasamaang palad, maging ang mga uwak ay walang pakialam sa kanya. Mag-isang lumakad si Brando nung umagang yon. Meron na naman siyang binugbog sa Barrio 3. Utos kasi yon ng isang konsehal. Isa yon sa mga sideline na kanilang gang. Tumatanggap sila ng trabaho, pero hindi naman sila pumapatay. Mag-aalas 8 na nang bumalik si Brando sa kanilang hideout. Naabutan niya ang isa sa mga miyembro ng gang na si Ambet. Nagkakalkal ito ng mga gamit nila. Anong ginagawa mo? Tinutukan ni Brando ng itak si Ambet sa pag-aakalang nagdanakaw ito sa mga gamit nila. Pero hindi siya pinansin ng lalaki. Patuloy lang yon sa pagkalkal sa mga kahon. Tinatanong kita, anong ginagawa? Pwede ba? Huwag ka magulo. Naghahanap ako ng pera. Hindi kami nasikaso sa ospital dahil wala kaming dalang pera. Nagkukulay ubi na yung sanggol, ano? Unti-unting binaba ni Brando ang itak. Hindi niya maintindihan ang nangyayari kung bakit parang maiiyak na si Ambet sa paghahanap ng pera. Kung bakit mahalaga sa kanila ang sanggol. Halika, sumunod ka sa akin. Ayoko niya nga. Gusto ko na magbago. Bobo, papaganahin natin yung tricycle. Bilisan mo. Ha? Nauna nang lumabas ng tolda si Brando. Hindi niya rin alam kung bakit niya yun ginawa. Ang alam niya lang, gusto niyang maintindihan ang pakiramdam nila Eram at Ambet. Pinagtulungan nilang pagganahin ng tricycle. Nang palitan nila yon ng baterya ay gumana na rin ang makina. Sumakay si Brando sa upuan ng driver. Sa loob naman si Ambet. Bakit mo ito ginagawa? Hindi sumagot si Brando at pinandar na lang niya ang tricycle papuntang bayan. Pagkarating nila ng ospital ay kagad na pumasok ang dalawa. Sa bungad pa lang, nakita na ni Brando sila Eram na nasa gilid lang ng hallway. Bitbit ang bata na parang kaunti na lang ay mamamatay na. Kulay ubi na ito. Brando, anong...